ating puntuhan. Ito pa rin naganap na pakipag-usap ni Pangulong Marcos Jr. dito po kay US President Donald Trump. At ating himayin yung kanilang mga ginawang usapin sa kanyang pagbisita dyan po sa White House sa Washington DC, sa Oval Office. At isa ho sa nakita ko rito, yung tila pagpaparamdam ni Pangulong Marcos Jr. kay US President Trump na parang pagsisipsip at ang dito ho, masaklap po rito, parang isinasara niya na ho ang pintuan na maging kaalyado rin po ang China. At talagang ang Pilipinas ay kakampi lang, tangi sa Estados Unidos. Pero agad na sumingit Ito pong si President Trump, ang sabi niya, okay lang sa akin kahit na kayo may makipagkasunduan sa China. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it, to balance our relationship between the United States and China, simply because our foreign policy is an independent one, and we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign rights. Now, whether we do this not alone, we need to do this with our partners. And again, our strongest partner has always been the United States. But of course, we are trying to form coalitions and multilateral relations so that those like-minded nations who share the same values as we do, who hew to international law, most specifically the UNCLOS, present that position very clearly to anyone who has intentions of unilaterally changing the world order, and that is how we are guided in that. And I don't mind if he gets along with China, because we're getting along with China very well. We have a very good relationship. In fact, the magnets, which is a little complex piece of material, but the magnets are coming out, very well. They're sending them in record numbers. We're getting along with China very well, and I don't mind if the president dealt with China. If that's meant, because I think he has to do what's right for his country. I've always said, make the Philippines great again. Do whatever you need to do, but you're dealing with China wouldn't bother me at all. It is something that we have to. Yun ho mga kababayan, narinig nyo naman ho ang binanggit po ni President Trump na kasi parang ang sabi po ni Pangulong Marcos Jr. ay independent yung ating foreign policy. Pero ang sinasabi niya kailangan ipursige yung ating depensa diyan po sa West Philippine Sea. Pero kinakailangan din po ang katuwang at ito hong malapit na kapartner ay ang Estados Unidos. So parang pinalilitaw ho ni Pangulong Marcos na hindi basta kami kumbaga sa basta tayo magkadikit tayo, magkasangga. Pero sabi po ni Trump kay Pangulong Marcos, it's okay to deal with China, Mr. President. Sabi niya, hanapin ko lang eksaktong quote kasi ay may binabanggit ho rito, no? Ito. Ang sabi ho ni Pangulong Marcos, sabi niya, ito para mas maliwanag po, lalo na sa mga nakikinig sa atin. At ililiwat na po natin sa wikang Pilipino. Pero ito, English yung sabi niya, our foreign policy is an independent one, and we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign rights. So yan po ang sinasabi po ni Pangulong Marcos. At nang siya po ay tanungin kung anong plano at kung paano maibabalanse yung sa pagitan po ng China at ng Estados Unidos. So yun po. At alam naman natin nang simula ng maupo, ito pong si Pangulong Marcos Jr. ay noong 2022 talagang nakaside ho siya, nakakiling ho sa Estados Unidos. Ayun ho. At ito ho, ang sabi niya, we do this not alone, we need to do with our partner. So, and again, our strongest partner has always been the United States. So, ang sabi niya ho, kabayan, so talagang pinaparamdam ho
At parang tila pagsisipsip dito po kay Trump na independent foreign policy kami, pero siyempre talagang dahil sa matagal na magkaalyado ang Pilipinas at ang US, sa US kami. Sabi, yun po ang sabi po ni Pangulong Marcos. Siguro pwede niyo namang pero ito sumingit ho. Nag-interject ho itong si President Trump, ang sabi niya, because I get along with China very well. Ito, parang sampal ho ito, kinurot ho itong si Pangulong Marcos rito. Sabi niya, because, sabi po niya, kay Pangulong Marcos, sabi niya, I didn't mind if Marcos gets along with China. So, wala sa akin, okay lang sa akin, na kahit na maging malapit ka at magkaroon ka ng maayos na ugnayan diyan po sa China. Sabi ho ni Trump, because I get along with China very well. So, sabi niya, hindi, okay lang kayo makipag-usap kung ano mapagkasundo niya sa ikabubuti na yung Pilipinas. Kasi maganda rin ang aming ang ugnayan sa China. Yun po ang sabi ni Trump, I don't mind if the president deal with China. So, I think he has to do what's right for his country. Sabi niya ho, So, alam na raw ho ni Pangulong Marcos Jr. kung ano ang narapat para sa bansa. Yun ho. At sabi niya, I've always said, make the Philippines great again. Do whatever you need to do. Your dealing with China would not bother me at all. Ayun. Parang pinangaralan din po ni Pangulong Trump, President Trump, itong si Pangulong Marcos Jr. na gawin mo yung nararapat at tama na makabubuti sa iyong bansa. Dahil sa kahit na makipagkasundo ka, o kung ano man, makipagbabutihan ka sa China, okay lang sa akin. Kami rin, maganda rin ang aming relasyon sa China, yung US, sabi ho. So, parang, kasi di ba lumilitaw ho rito sa atin sa Pilipinas kapag pinag-uusapan itong China, parang ang Pilipinas laging nakakiling sa US. Ito, direkta. Diretsahan na ho, harap-harapan na sinabi po ni President Trump na okay lang sa akin kahit na makikipagkasundo ka o makipag-usap ka, magkaroon kayo ng magandang kasunduan sa China, okay lang sa akin. Sabi po ni Trump. Narinig nyo naman siguro. At ini-ere ho natin yung kanilang usapan. So, ano kaya ang magiging ngayon? Ang direksyon ng polisiya natin. Kasi yung pagsalita ho ng Pangulo sa harapan po ng presidente ng US, parang isinara na po ang pintuan sa China. Alam nyo, kung ikaw ay independent o yung iyong polisiya, dapat ho lahat, bukas sa lahat. Kay China man yan o ano man, dapat ho open. Pero parang isinara mo, kumbaga sa dito, di ba, yung mga usapang kanto, mga kababayan, boss, bata mo ako yung mga ganon. Kahit na sabihin mo, basta bata mo ako. Parang ganon ho ang binabanggit ni Pangulong Marcos. Pero sabi ho, ni President Trump, nako, okay lang. Kahit na makipagkasundo ka sa China. Wala akong paki. Sabi niya, ang sabi niya ho, mga kababayan, ito ulitin ko, I've always said, make the Philippines great again. Do whatever you need to do. Your dealing with China would not bother me at all. Parang sa wikang Pilipino or sa atin mga usapan ho ng mga Pinoy, sige, kahit anong usapan nyo ng China, wala akong paki. Okay lang yan, basta makabubuti ba yan sa yung bansa sa Pilipinas, okay yan. Kami rin nakipagmabutihan din kami sa China, sabi po ni President Trump. Kayo sa ating mga viewers na nakikinig at sumusubaybay dito po sa ating channel, kayo, ano masabi nyo rito? Kasi yung unang mga salita ni Pangulong Marcos Jr., ako talagang hinimay ko Hinimay ko, mga kaubayan, tapos yung mga binabanggit ng Pangulo na independent foreign policy kami, pero kasi may mga problema, may mga sigalot dyan tulad po sa teritoryo. Ang inaasahan namin, syempre, yung ating yung pagiging malapit sa US, syempre, kailangan ng tulong, pagiging partner. Pero binaraho po siya ni
ni President Trump na hindi, okay lang makipag-usap ka sa China. Okay lang kung anong mapagkasundo nyo, wala akong pake. Basta't yan ay sa ikabubuti ng Pilipinas, okay sa akin yan. Kasi kami, nakikipag-usap din kami sa China, sabi po ni President Trump. O, sige. Okay, yan lang ho mga kababayan, pag-usapan ho natin at hinihimay ko lang ho ito hong naging, sabihin natin, one-on-one o harapan ni President Trump at ni Pangulong Marcos Jr. Okay, so maraming salamat ho mga kababayan at subscribe na po kayo sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.